Sana ikaw rin, Dave, na tapusin mo na kagad to. So yan, Kuya Dave, huli kami nanawagan. Pakitapos na itong problema na to. So yun nga po yung pag-uusapan natin sa video na ito. So yun pong pakiusap or panawagan nga po ng Manalastas family kay Dave na tapusin na nga po ang problema na ito. Kasi nga, walang ibang makakatapos or makakapaghinto or makakapag-resolve ng problema na ito kundi siya lang yung dapat humarap siya sa Manalastas family makipag-usap para maging maayos na nga po ang lahat. So panoorin po natin itong short clip tapos magbibigay po ako ng aking opinion. Hindi na lang manahimik kung ano yung sinusumbong mo sa kanila, ano yung sinasabi mo. Humarap ka, Kuya Dave. Ano ba namang... Paano kang sinasaktan sinasabi mo? Paliwanag mo na pagmamaltrato, yung pananakit na sinasabi mo. Hindi ko pa siya mahatulan eh. Tsaka yung nakakatulugan mo nila yung pag-iyak. Di ba sinabi mo na yan dati nun pa? Di ba kinatuwa naman niya yung pagdisiplina na yun? Doon sa vlog, kasasabi mo lang doon sa recent na vlog. Magmi-meeting, papanood ko muna sa kanya. Sa bibig niya mismo, kalabanin niya yung bibig niya. Salita niya mismo. Papanood ko lang sa kanya yung mga salita niya rin sinabi. Basta isa lang yung ano dito. Kasi kinakalaban niya yung sarili niyang statement eh. Isa lang ang sumira sa isip ni Kuya dito. So yun nga po kung ano po yung mga sinabi ni Dave dati sa mga naging vlog nila about disiplina na disiplina sa kanila nga po para maging maayos ang kanilang buhay, para lumaki silang maging maayos, ay kabaliktaran nga po ito ngayon. Para lumalabas nga po na yung pagdidisiplina na ginagawa nga po ni Tekram sa kanya or sa kanila ay lumalabas na pagpananakit or pagmamaltrato. Kaya nga po gusto nilang makausap si Dave, gusto nila itong makaharap para maklarify nga po ang mga bagay na ito. At yun nga, hindi talaga matatapos itong issue na ito, itong problema ito hanggat hindi nila nakakausap ng personal si Dave para maklarify, ma-verify yung mga bagay-bagay nga po na sinabi ni Dave. Kasi hindi naman dapat sana lalaki itong issue na ito kung wala po yung mga bagay nga po na iyon na nabanggit nga po ni Dave about sa Manalastas family, especially nga po sa kanyang tatay Tekram. Si Kuya Nino Francis. Ito lang po mga katekram, hindi po kami ang sumira kay Dave dito. Hindi po. Ang ano namin dito, mapaayos yung bata. Kung yung pagsagot-sagot namin dito, may lumalabas na hindi maganda, yun na lang siguro. Kung nakakapagsalita, kami na ganun. Nanay Apple, nakikiusap po kami. Pakiayos na po itong problema. Kausapin niyo po yung anak niyo. Para na po ito, tapos na. Kaya sa next Saturday para na. Wala pong natutuwa dito sa na to, dito sa problema na to. Stress na po lahat ng family namin hanggang dun sa Amerika. Sumasagot po sila. Hindi lang po pamilya po nila yung stress, pati tayong mga viewers sobrang stress na nga po sa problema na ito. Kaya sana talaga is makausap na nila si Dave. At yung kay Nanay Apple naman, sana naman is yun nga, i-encourage nga po niya ang kanyang anak since siya nga po ang nanay. Siya yung may authority kasi na pagsabihan yung kanyang anak na ganito ganyan or kung ano ang dapat gawin nito. Dapat hindi sila makikinig sa kung ano man po ang solusyon sa kanila ng mga taong nasa likod nga po nila. Ay, Stephen, kaso black lang. Katekram, hanggat maaari nagpipigil po kami kasi syempre, inihintay ho natin na tumupad ho dun sa usapan si Nanay Apple dahil nga po halos mahigit 2 linggo na kung di pa ako nagkakamali. Nung nakausap po natin si Nanay Apple, nasabi po niya siya po ay mag-feedback po sa atin after po niya kausapin ng kanyang anak. Pero parang lumalabas wala siyang ngipin. Sa sa sarili niyang anak. Maano pa yung ngipin ng mga wakwak Mas matalas pa yung ngipin ng mga wakwak Dave kaysa sarili niyang nanay. Yun ang nakakalungkot, no? Yun nga po para kasing lumalabas na yung authority ni Nanay Apple bilang isang nanay ni Davis parang wala lang. Kasi mas parang nasusunod pa yung ibang mga tao kaysa kay Nanay Apple Kaya sana talaga is maging maayos na ito. At I'm sure na hindi rin magiging maayos ang bagay na ito kung hindi magiging maayos yung problema mismo ng pamilya mismo or yung legit na family ni Dave. Yung magkaayos sila ng mag-ina, yung masunod yung yung tinatawag nating tier ba tawag yan or
authority, kung sino yung mas mataas. Syempre, yung nanay dapat yung mas mataas ang authority kaysa sa anak. So, dapat masunod po iyon. Kung ano po yung ipayo or sabihin ni Nanay Apple kay Dave, dapat yun po ang masunod. Hindi po yung si Dave ang masusunod. Kasi para kasing lumalabas ngayon na, mas sinusunod pa nga po ni Nanay Apple siguro kung ano yung sinasabi ni Dave or kung ano yung mas gusto ng ibang mga tao na gawin nila. Which is kapag ganoon po, patuloy po na ganoon, paniguradong hindi po magiging maayos ang issue na ito, hindi matatapos. Kaya sana makinig na po sila sa mga sinasabi nga po nila Tekram, nila Tech June na makipag-usap nga po sila, especially nga po si Nanay Apple tsaka si Dave. Dapat humarap na talaga para matapos na ito. Magkaroon na ng closure kasi mag-iisang buwan na or isang buwan na talaga itong issue na ito tapos hindi pa rin natatapos. So, yun, nakaka-stress nga po hindi lang sa pamilya nila Tekram kundi maging sa ating mga viewers kasi the more na or mas the more na tumatagal nga po yung issue, the more na nga po na parang mas napapalayo po yung yung loob ng bawat isa. Mas lalong lumalaki yung issue dahil marami din pong mga taong nagpo-post ng mga ganito ganyan na mas lalong nagpapainit po ng apoy. Kaya ipag-pray na lang po natin na sana yun nga mabuksan yung puso ni Dave, ni Nanay Apple na maisip nga po nila na humarap na, makipag-usap na para matapos na po ito. Kasi inulit nga po natin na hindi nga po talaga matatapos ang issue na ito kung hindi sila or hindi mismo si Dave haharap sa kanila. Kasi yun lang talaga yung tanging tanging way para matapos ito. At yung advice nga po ng iba na kapag pupunta si Dave doon, dapat may dala silang mga legal guardians sa tawag doon or mga may alam sa batas siguro ganun. Pwede naman nilang gawin yun, wala namang problema yun. Kasi sure naman din na walang mangyayari sa kanila kapag pupunta sila doon. So mas okay na din yung may kasama sila para at least secure din po yung pag-iisip nila about sa security nga po nila. Kasi baka natatakot po sila na baka ganito ganyan ang gagawin sa kanila kapag pupunta sila doon. So magdala sila ng mga kasama pero yung haharap lamang dapat at makikipag-usap kila Tekram is si Dave mismo at si Nanay Apple lang. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. So inulit ko nga po palagi na ugalin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring payong, kapote, sombrero, or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa ganun kapag mainit hindi po tayo mainitan. At kapag biglang umulan hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mabusa ang ating immune system. At hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mang mga sakit-sakit. Ayan. So once again, inulit ko hanggang dito na lamang po. God bless and bye for now.